Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin guys, itong tungkol dun sa proposed bill ni Senator Robin Padilla, yung tungkol sa mandatory drug test ng mga elected and appointed government official. Kasi kinontra ni Anticler yun sabi niya unconstitutional, no? Panoorin natin guys kasi may paliwanag si Attorney Topacio doon sa statement ni Anticler. Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials na at po. public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Yung sinasabi niya rito, yung 2008 ruling ng Supreme Court is tungkol doon sa mga drug testing for candidates, yung election candidates. So, hindi kasali doon yung elected government officials or appointed government officials. Yun yung tinutulan ng Supreme Court na sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng i-subject for drug testing yung mga candidates kasi hindi pa sila government officials. Kandidato pa lang sila so they are private persons. Pakinggan natin guys yung paliwanag ni Attorney Topacio. Ako'y nasa abroad, natatawa ako dito sa, alam mo, tama tayo ha. At batiin natin si Pangulong Marcos. Oo, palakpakan natin si Pangulong Marcos. Dahil hindi niya tinanggal si Claire Castro. Ngayon ay may nakakatawa na namang sinabi. At nakaaliw na naman ang buong sambayanang Aliw ka na Pilipino. naman, Tony. Okay, di ba? Etong storya. Paliwanag natin. Ito yung kay tungkol sa senador na si Robin Padilla. Alam nyo, yung si Robin, although sinasabi nila hindi nakapagtapos, hindi po mangmang yan, matalino po yan. At more importantly, may puso. Opo. His heart is in the right place. Ayun. Yan. Sa Tagalog, yung kanyang puso ay nasa tamang lugar. Literal no? Oo. Ibig sabihin po, yung iba kasi ang puso ay nasa puwet. Ayun Yan, lang. oo. Oo, nasa talampakan. Yung iba naman, yung utak nasa talampakan. Ayun. Yung mga public servants. Tama, Yan. tama. Oo. Nagmungkahi po siya. Sabi niya, gawa tayo ng batas na mandatory. Ibig sabihin, Sa pilitan. hindi naman sa pilitan. Sa pilitan, baka naman kinakaladkad mo. Ay, Hindi di naman naman. tama yun. Kinukuha mo yung buhok, kakalad ka rin mo. Hindi po. Oo, wag Whether yun, they wag like yun. it or Kasi not. pagka ginawa mo kay Harry Roque yun, hindi mo makakalad ka si Harry Roque. Yung buhok lang yan, makakaladkad mo Oo. Hindi, ibig sabihin, Oo. demand, in demand. Oo, demand ibig sabihin, talaga. I-demand obligasyon, talaga. Obligasyon yun. ng isang public official Opo. maging halal man o hinirang or appointed na annually, kada taon ay magkaroon ng drug exam. Oh, Yan ang that's good. mungkahi. Panukalang batas ni Robin Hood. Robin Padilla. Okay. Bumanat agad si Auntie Claire. Ang sabi niya, nagyabang pa. Sana sinabi na lang niya ng maayos. Ewan ko kasi itong mga tao ni BBM kung bakit ubod ng yabang ang karamihan Nagtaray-taray pa. Sabi niya, hindi po pwede.
yang mungkahing yan. Oh, Sapagkat yan ay unconstitutional at yan ay sinabi na ng ating kataas-taasang hukuman sa kaso ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Yun yung sinasabi ni Auntie Claire, guys. This is a 2008 case na 2008. may bagong Dangerous Drugs Act. Inilagay doon mandatory testing for all candidates for elective and appointive positions. By virtue of that law, ang COMELEC ay naglabas ng implementing rules ng election code na lahat na magpa-file ng certificates of candidacy for elective positions, kasi hindi naman saklaw ng COMELEC yung appointed, ay kailangang mag-undergo ng drug test. Yan. Kinwestiyon, mga kababayan, ng mga civil society groups. May nag-file ng petition dun sa yung mandatory drug testing. Yung social justice group. And among those was yung Social Justice Society. Social Sinabi nila, Justice Society. unconstitutional yan, invasion of the right to privacy, etc. Sabi ng Korte Suprema, tama! Hindi pwedeng gawing mandatory ang drug test sa lahat ng kandidato. Take note, kandidato for elective or appointive public positions. Ayun. Okay. Anong panukala ni Senador Padilla? Kandidato ba? Hindi. Hindi. Yung mga nakaupo na. Yun! Dadali mo! Buti ka pa nadali mo si Auntie Claire, hindi niya nadali! Opo. Habang siguro nakaupo siya sa Inodoro, binabasa niya yung kaso sa cellphone niya, hindi niya masyadong naintindihan kasi baka umiiri siya. Tuloy natin, guys. Bakit? Ang lino na sinabi ni Senador. Okay. Oo. Anong sinabi ng Korte Suprema kung bakit sinabi nila, they held na unconstitutional yung mandatory drug testings sa kandidato for elective or appointive officials. Dahil kandidato, hindi pa po, Auntie Claire, sila public official. Ayun. Ayun, guys. Kaya kinontra ng Supreme Court yung proposal noon dun sa mandatory drug testing doon sa mga candidate kasi hindi pa naman sila government official. Sa mga tuwid bagay, not being public officials, sila ay mga pribadong mamamayan. Yeah. At may right to privacy. Ayun. Yan po ang kaibahan, Auntie Claire, ha? Okay, ano ang panukala? Yung mga public officials na nakaupo na. Anong nangyayari kung ang isang pribadong mamamayan? Bakit ba ganito ako? Para kung tumutula. Galing kaya ka sa Batangas. Ay naging public official. Yan. Okay. Sila po ay nagiging subject na sa maraming batas Ayun. na hindi applicable sa private citizens. Number one, magiging subjected na sila doon sa constitutional provision. Constitutional provision na public office is a public trust. Yan. Di ba, Auntie Claire? Anong ibig sabihin yan? Hindi ka na pribado. Yeah. Ikaw ay Public may servant. pakialam na ang publiko, ang taong bayan sa mga ginagawa mo. Tama. Ibig sabihin ba yan ay wala ka ng right to privacy? Meron pa. Ngunit, mas maliit kaysa sa right to privacy ng pribadong mamamayan. Ehemplo, kapag ikaw ay public official, Opo. elected or appointed, Ayun.
taon-taon magsusumiti ka na Opo. ng statements of assets, liabilities, and net worth. SALN. Sal-N yun. I-reveal mo. Sasabihin mo na in a public document, pirmado mo, under oath. Yes. Ito ang aking mga ari-arian. Ha? Opo. Ito, meron akong 5 bahay at lupa. Ito ang address. Yes. Yan. Meron akong 10 sasakyan. Ito ang mga tatak. Ito Opo. ang mga year kung kailan binili. Ayun. Meron akong pera sa bangko. Yan. Ako'y may kinikita, sumesweldo ko sa ganitong kumpanya, etc., etc., etc. Opo. Kung ikaw ay may kumpanya na nakikipag-deal sa gobyerno, kailangang i-divest mo yung iyong interest doon. Ibinibigay mo yan sa public document, nagiging public record yan, Ayun. ipina-file nyo yan. Oh. Yan ba ay ginagawa kung ikaw ay private citizen? Hindi. Walang pakialam. Bakit mo pakikialaman kung ilan ang sasakyan ko? Ayun. Diba? Ilan ang lupa't bahay ko? Magkano pera ko sa bangko? Kasi ako'y pribado. Ito'y public official. Ano pa, mga kasama? Magiging subjected ka rin doon sa Civil Code provision na dapat you should lead modest lives. Dapat hindi maranya ang Ang iyong inyong pamumuhay. Ayun. Bakit? Sapagkat pagka maranya, baka iniisip ng mga tao, nagnanakaw ka sa gobyerno. Tama. Kung ikaw ay pribadong mamamayan, kese hoda kung mag-helicopter ka araw-araw papunta sa iyong lugar ng hanap buhay, di ba? O, kese hoda ba kung naka Rolls Royce ka? Hindi. Kung puro designer clothes mula ulo hanggang paa, pati underwear mo, Louis Vuitton o Versace, walang pakialam kung pribado ka. Ayun. Pera mo yan, ngunit kung ikaw ay opisyal, kaya pera mo yan kaya hindi, ang batas ang nagsasabi, not only the civil law, but the Constitution, Ayun. na ang pamumuhay mo simple lang. Okay Opo. Chill ka lang. Chill Huwag lang. kang mayabang. So yung proposed bill ni Sen. Robin, may batayan para sa akin, tama lang na isubject sa drug testing, mandatory, yung mga elected and appointed government officials, no? Kasi yun nga, yung sinasabi ni Attorney Topacio, na kapag ikaw ay government official na, sabi sa Constitution, public service is a public trust. So, dapat yung physical, mental, and spiritual din nung government official is ma-confirm or ma-verify. Kasi kung gumagamit ka ng drugs, apektado yung ano mo, di ba? Apektado physically, mentally, and spiritually. So, idagdag dun sa SALN requirements as per the Constitution. And then yung sa civil code din, di ba? That government official should live in a modest lives. So, kung may papasa yung proposed bill ni Sen. Robin, so madadagdag yun doon sa mga requirements ng isang government official, no? Yearly ata yung pagkakasabi yearly yung testing, drug testing. Itong ano guys, tungkol kay General Torre, no? Maiba naman ako. Kasi parang ano ngayon trending lahat ng mga karamihan ng mga posts sa FB tsaka sa YouTube tungkol dun sa pagkakasibak or pagkaka-relieve kay General Torre. So hindi ko na siya kinontent kasi marami ng mga nag-content, no? Tsaka nag-post. Ayon dun sa mga report na parang may na-violate ata siya na policy sa NAPOLCOM. Meron siyang nilipat na isang high-ranking officer, PNP officer, doon sa ibang lugar.
ang policy yata dyan sa NAPOLCOM, dapat i-discuss mo muna sa President tsaka sa DILG bago ka gumawa ng decision. Mukhang na-violate yun, ano? According dun sa mga lumalabas na balita, na yun yung dahilan, posibleng dahilan ng pagkaka-relieve kay General Torre. Pero may mga ibang lumalabas din na dahilan, ano? Ito yung isa, guys, na posibleng naging dahilan. Yan. Ito, guys, yung sabi nila pwedeng nakadagdag kung bakit siya na-relieve, no? Kasi di ba nagbitaw siya ng salita or nag-post ata, no, sa FB. Sabi niya na lahat ng pangit adik, no? So siguro nakadagdag to doon sa pagkaka-relieve niya. Kasi, di ba, kayo na ang mag-conclude, no? Di ba? Kasi sabi niya, parang basta adik, pangit. Pero sa kabilang banda, parang kawawa din si General Torre, no? Although marami siyang violations na ginawa. Yung naalala natin, yung sa KOJC, tapos yung nakaraan, yung kay Digong, di ba? Marami siyang mga violations, paglabag din sa batas. Pero ang nakikita ko dito, kasi yung current government ngayon, yung administrasyon, parang mapolitika doon sa circle of government. Parang mapolitika yung ano niya, yung paligid. Maraming mga yung 'di ba yung sinasabi natin na crab mentality. Yung pwede kang ilaglag nung kasama mo, hindi mo alam kung sino yung kasangga mo ron No, tapos maraming mga favoritism, yung palakasan, 'di ba? Parang ganun yung nakikita ko sa government ngayon na kapag ikaw ay napag-initan, no? May nainggit sa'yo, ilalaglag ka 'di ba? Parang ganun, ano, yung nakikita ko sa government. So, which is not a good, which is not good for an organization. Kasi masisira talaga lahat kapag ganun yung culture doon sa loob ng government. May mga inggitan, may mga favoritism, no? Palagay ko ito si General Torre, pwedeng nakadagdag din yun, ano? Baka may naiinggit sa kanya. Or yun nga, yung meron din siyang nilabag na batas. Or pwede rin na diversion. Diversion na naman, ano? Kumbaga, merong may sinakripisyo ang gobyerno. At yun ay si General Torre. Para malihis yung mga current issues, important issues, no? Sensitive issues. So, yun ang nakikita natin dito, guys, sa gobyerno natin. Okay, guys, hanggang dito na lang, ano? Please like and subscribe. Maraming salamat and ingat and God bless. Bye. This is Linux.